sa mga blessings and sa mga trials, Lord. Ito po yung nagpapatibay sa pananampalataya po namin. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, we are lifting up, Lord, this time. Sa Bible study po namin, I pray po yung pumagit na sa amin. Use mightily, Lord, si Kuya Jeff. I pray na isantabi niyo po, Panginoon, yung mga preparations niya. Ikaw pa rin, Lord, yung panguna sa aming lahat, Lord. And hipuin niyo po yung puso namin, Panginoon, na maging humble kami, Panginoon, na sundin yung mga marinig namin, Lord, from you tonight, Lord. And Lord, I'm praying also kay Kuya Jeff sa bagong work niya. I-bless niyo po sa Panginoon ng mga clients, Lord, and sana po maka-close sale siya, Panginoon, ng sarili, Lord. Yung finances po na magagamit niya, na makukuha niya from there, Lord, ay ikaw po yung mag-glorify para po sa future plans mo, Panginoon, kay Kuya Jeff. And I pray also, Lord, for Brother Peter, Lord, bigyan niyo po siya ng strength, Lord, and peace, Panginoon, na yung future niya, ikaw po yung may hawak, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Lord. All this we pray po in Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Rose. Ayan. So, sige. So, welcome again sa ating Bible study sa Book of Esther. Okay. So, before we proceed sa chapter 2, tanong ko muna, sino yung naalala yung chapter 1? Naalala niyo pa ba yung pinag-usapan natin? Yes. Sige nga, anong natutunan niyo sa chapter 1? God is sovereign. Yeah. God is faithful. Yeah. God works silently. Yeah, amen. Praise God. Ayan, no? So, yung sino nakita natin, although na hindi kailangan ni Lord ng engranding entrance para impluwensyahan yung mga leaders ng mundong ito, no? Kahit sa simpleng relasyon ng mag-asawa, yan, sa interpersonal parang in personal relationships, pwede yung gamitin yun, no? Para ma-rattle yung mga leaders, ma-shake yung foundation nila, and yun nga, ma-rattle yung buong nation. So, parang topic lang kay Lord yun. Nahalog na yung buong Persian Empire, no? Dahil lang hindi sumunod yung sa simpleng no, pang snub ni Queen Vashti na narattle si ganyan, tapos naghanap na ng bagong asawa. Ayan, so ganun ka-powerful si Lord, no? Kaya praise God that we have that God on our side. Ayan. So ngayon, patuloy natin explore yung yung konsepto ng presensya ni God, lalo na sa mga panahon di natin siya maramdaman. And sino nakabasa ng chapter 2, yung continuation? Binasa nyo ba? Yes. Okay. So alam niyo na ano nangyari sa kwento, no? So di ba nag-divorce na si King Xerxes saka si Queen Vashti. So now, kailangan niya ng bagong asawa. Okay. So let's read. Wait lang. Ayun. So, napakaganda ng chapter na to. Perhaps. One of the sige. Sige nga, so ilang ba to? 23. So ilan tayo? So tigi isang paragraph na lang. Ilang paragraph ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Based na lang sa sunod-sunod ng pumasok sa room. So una muna si Brother Peter, sunod si Ma'am Rose, sunod sino ba kayo nandyan? Based na naalala ko. Una si Peter, sunod si Ma'am Rose, sunod alam ko si Junel ang sunod na pumasok eh. Ay, si Ma'am Joy. Pangatlo ka, Ma'am Joy. Sunod si Junela, pang-apat. Panglima si Ate Lori. Tapos, panghuli si Ja. Game? Ako. Okay, go. Brother Peter. NLT ah. Hello, rinig ako? Reg. Ayan, okay. Okay? Chapter 2, verse 1. But after Xerxes' anger had subsided, he began thinking about Vashti and what she had done and the decree he had made. So his personal attendants suggested, let us search the empire to find beautiful young virgins for the king. Let the king appoint
agents in each province to bring these beautiful young women into the royal harem at the fortress of Susa. Hegai, the king's eunuch in charge of the harem, will see that they are all given beauty treatments. Hanggang anong verse pala ako, bro? Hmm. Hanggang 4. Okay, after that, the young women who most pleases the king will be made queen instead of Vashti. This advice was very appealing to the king, so he put the plan into effect. Okay. So, Ma'am Rose, Verse 5. itong buong ano na to. At that time, there was a Jewish man in the fortress of Susa whose name was Mordecai, son of Jair. He was from the tribe of Benjamin and was a descendant of Kish and Shimei. His family had been among those who, with King Jehoiachin of Judah, had been exiled from Jerusalem to Babylon by King Nebuchadnezzar. This man had a very beautiful and lovely young cousin, Hadassah, who was also called Esther. When her father and mother died, Mordecai adopted her into his family and raised her as his own daughter. Okay. Ma'am Joy. Verse 8, as a result of the king's decree, Esther, along with many other young women, was brought to the king's harem at the fortress of Susa and placed in Heggai's care. Heggai was very impressed with Esther and treated her kindly. He quickly ordered a special menu for her and provided her with beauty treatments. He also assigned her 7 maids especially chosen from the king's palace, and he moved her and her maids into the best place in the harem. Okay. Esther, ako Okay pa ba, na. kuya? Okay na pa. Si Okay pa. Ma'am Lori nata. Ako. Ay, Ay, si Junela, sige, ikaw na. Nagsalta ka eh. Mas mahaba sa ay, sorry. Okay, verse 10, Esther had not told anyone of her nationality and family background because Mordecai had directed her not to do so. Every day, Mordecai had take a walk near the courtyard of the harem to find out about Esther and what was happening to her. Sige pa. Before each young woman was taken to the king's bed, she was given the prescribed 12 months of beauty treatments, 6 months with the oil of myrrh, followed by 6 months with special perfumes and ointments. When it was time for her to go to the king's palace, she was given her choice of whatever clothing or jewelry she wanted to take from the harem. That evening, she was taken to the king's private rooms, and the next morning, she was brought to the second harem, where the king's wives live. There, she would be under the care of Shashgaz, the king's eunuch in charge of concubines. He would never go to king again unless he had specially enjoyed her and requested her by name. Okay. Ma'am Lori. Esther was the daughter of Abihail, who was Mordecai's uncle. Mordecai had adopted his younger cousin Esther. When it was Esther's turn to go to the king, she accepted the advice of Hegai, the eunuch in charge of the harem. She asked for nothing except what he suggested, and she was admired by everyone who saw her. Sige pa po. Ay, sige ba? Esther was taken to King Xerxes at the royal palace in early winter of the 7th year of his reign. And the king loved Esther more than any of the other young women. He was so delighted with her that he set the royal crown on her head and declared her queen instead of Vashti. To celebrate the occasion, he gave a great banquet in Esther's honor for all his nobles and officials, declaring a public holiday for the provinces and giving generous gifts to everyone. Thank you. Ja. Last si Kevin. Ja. Kana. Tulog. Ikaw na, Kevin.
Even after all, young women had been rinig ba ako? Oh. Had been transferred to the second harem, and Mordecai had become a palace. Continued to keep her family background and nationality a secret. She was still following Mordecai's directions, just as she did when she lived in his home. One day, as Mordecai was on duty at the king's gate, two of the king's eunuchs, Bigtana and Teresh, who were guards at the door of the king's private quarters, became angry at King Xerxes and plotted to assassinate him. But Mordecai heard about the plot and gave him the information to Queen Esther. She then told the king about it and gave Mordecai credit for the report. When investigation was made and Mordecai's story was found to be true, the two men were impaled on a sharpened pole. This was all recorded in the book of history of King Xerxes' reign. Okay, sige. Thank you sa inyong lahat. So, the fact na na-record yung nangyari na yun sa Book of History of King Xerxes Reign, sabihin, hindi mo lang siya sa Bible mababasa mo rin siya sa iba. So, sabihin, nangyari talaga. Di ba? Okay, so, ayun, no, so yun yung continuation ng story natin. So, kumbaga, yung nangyari kay Esther, ay kay Vashti, saka kay Xerxes last chapter, is umpisa na ng pagkilos ni Lord. Hindi niya parang hindi lang siya basta nag-away yung mag-asawa. Start na yun ang plano ni Lord para mailagay si Esther doon sa palace. And now, na-introduce na tayo sa main characters of the story. Actually, meron pa susunod pero na-introduce na tayo. No? Sino yung dalawang main characters sa story na to? Na-introduce? Oo, si Esther saka si Esther and Mordecai. Mordecai. Mordecai, Magkaano sila? pinsa. Hindi. Pinsan. Hindi. Ito. Pamangkin ata. Uncle. Pamangkin. Okay. Mordecai, his younger cousin Esther. Yan. Okay, pero ano siya, parang second degree cousin? Parang gano'n. Kasi tito ni Mordecai yung papa ni Esther. So si Esther ay kanyang second cousin. Tama ba? Tama, di ba? Opo. Okay, ayan. So, ano pang nalaman natin sa kanilang dalawa? Anong lahi nila? Jew. Okay, mga Hudyo, no? There was a Jewish man. Okay. So, tribe of Benjamin siya. Kasi nung ka-tribe niya, nakilala nyo? Si Paul. Paul. Ayan, okay, ayan. So, Hudyo. So, dahil pamangkin niya si Esther, Hudyo rin si Esther. Ano pang natutunan natin kay Esther? Bukod sa kanyang real name, Hadassah. Jewish name niya, Hadassah. Ano pa? Siya ay? Ano pang description kay Esther? Very beautiful. Wow, beautiful talaga. Yes. Ito ka napansin. Totoo naman. No? Di ba? Lagi sinasabi, di ba? Sobrang ganda ni Esther. Kaya, ano pa, ano pa? Ulila na siya. Ulila na siya. Very good. Namatay na yung kanyang mama at papa. At siya ay inampon ni Mordecai. Meron pa, meron pa. Ano pang information? Quiz, pwede magtanong. Ano? Kasi na-bother lang ako eh. Di ba quiz, ano sila dito? Exile? Oo. Pero ba't parang may power si Mordecai? Parang power. Kasi di ba parang naluklok siya as nung bandang dulo na. Mamaya. Sige. Okay, sige. So, ano muna, i-profile muna natin yung mga characters. Meron pa isang info na na-miss out nyo tungkol kay Esther. Virgin. Ano na? Virgin. Young Okay, virgin. very good. Okay, sige. Consider ko na. Virgin or young. Ibig sabihin, dalaga. Okay. Dalagang Hudyo. Okay. So, yun si Esther, no? And yun si Mordecai. And, ano ba nangyari? Kasi nga, di ba, nag-away si Xerxes sa si Vashti. And
Actually, no, away mag-asawa lang yon. Pwede naman sanang madaan sa usapan, pero nauwi sa divorce and buong imperyo ay nabulabog dahil sa away nila. Okay? So yun nga, yun yung power ni God, no? Kahit yung simpleng conflict na yun, pwede niyang gamitin para bulabugin ang buong kingdom, ay yung imperyo. Bakit? Kasi empire wide yung paghahanap sa bagong misis, sa bagong wife. So, this is a beauty pageant, tama ba? In function, Yes. para siyang beauty pageant. Hindi siya beauty pageant in the sense na parang pagandahan lang sila, kokorona, may question and answer. Hindi, hindi naman, no? Pero the fact na ginather lahat ng pinakamaganda sa buong imperyo, tapos ang pinakamaganda ang magiging reyna, so in a way, parang pagandahan talaga siya. No? Actually, hindi lang siya pagandahan. Kung sino ang matipuhan ni King Xerxes, hindi sapat na maganda ka lang. Kailangan ma-please mo rin si Xerxes, no? The God King syempre parang boss na boss, 'di ba? Gaano kalaki ulit yung Persian Empire? Para magets nyo yung scope ng pinag-uusapan natin. Ayan, ganyan kalaki. Yan yung orange, no? So, ganyan kalaki ang Persian Empire. Halos gano'n kalaki yan? Pang sakop umabot ng China hanggang Africa sa Egypt, umabot hanggang hanggang Italy. Ayun no. Ito Greece na to, Italy to no. So in short no, parang in a way yung beauty pageant ay tingin ko hindi to saglit lang nangyari no kasi yung pag-gather pa lang matagal yan 'di ba? Yung saka yung selection pa, yung screening process pa. Siyempre matagal 'to, no? Tingin ko years inabot din 'to, yung proseso na 'to kasi ganyang kalaki, buong imperyo hahanapin mo yung pinakamaganda. So tagal 'yan. Saka ano siya, iba-ibang uri ng ganda kasi banda rito, yung ganda rito mistisa 'di ba? European yung ganda rito Banda rito sa baba medyo morena, 'di ba? Parang Egyptian na ganda. Tapos dito medyo nag-aano na, nag-Asia na. 'Di ba? So, multi-ethnic din siya. Hindi siya yung isang lahi lang. Okay, saka thousands ang participants nito. Anong tingin nyo? Umabot kayo ng libo ang mga participants? Opo, sa laki Tingin, po ng sa laki Persia. nito no? Imposible. Tas, so, grabe, no? So, kung ikaw yung manalo sa contest, hindi to barangay lang na beauty pageant Miss Universe talaga siya, international 'Di ba? So, kung ikaw ang manalo sa ganyang level ng pagandahan, gaano ka kaya kaganda? Tingin wala. Tingin nyo? Sky bubble. Ha? Lakas mo, Kevin. Ano? Sky bubble. Ano na? The sky bubble yung ganda. Indescribable. Okay. Actually nga, no, pag nakapunta ako sa langit, ito yung re-request ko. Gusto makita si Hadassah saka si Bathsheba. Gaano ba kaganda ang mga ito Shiba pangit para na. para no kasi siguro si Dasa nga ibang klase ang ganda ng taong siguro na ilong nito. Ayan. Anyways no, so ganun kaganda siya kasi dapak na siya yung mag-champion no? Yung siya yung nakoronahang the queen, the new queen. Ayan. Okay, so yun yung nangyari. So, grabe, no? Kumbaga, ang taas ng standard ni Xerxes para sa mapapangasawa. Gusto niya, super ganda. No? Yung pinakamaganda talaga. Ayan. Tapos, ano pa ang nangyari? So, natawa lang ako, no? Kasi, bago siya nakita ni Xerxes, si Hegay muna. Di ba? Yung eunuch. Ano ba yung sabihin ng eunuch? Lagi natin nababasa sa Bible yan Ano yung mga eunuch? Siya yung ito yung organizer ng contest, kumbaga, ng pageant, si Hegay. So, eunuch daw siya So, yung sabihin ng eunuch. May idea kayo? Ano, Kuya Jeff, Ano based ba sa Game of Thrones na meaning? Sige, ano ba ang sa Game of Thrones? Mga pares din Hindi, yun. parang Sige, pares. Ha? assistant nung Game of king, Thrones. parang ano siya, advisor, di ba? Oo. Pero anong pinutol sa kanila? Yung claims Parang nila, wala silang ano, ano mo tawag, private or yan.
Actually, ang pinutol yung egg, yung itlog. Ah, kahit sa Oo. Game of Hindi Thrones. hindi pinutol yung ari kasi pag pinutol yung ari, paano Ah, sila ihi? Umiihi sila. Ang pinuputol is yung itlog. No, kumbaga sa concept sa ah, aso, kinapon. Ayan. So, all along. okay, pag sinabing eunuch, kinapon, wala tong itlog. Okay, so, pero may ari pa din. Pero kaya pinuputol yung itlog, kaya kinakapon, same purpose, no, para hindi magkaanak. Sabihin, pag eunuch ka nun, parang ano ka, dedicated servant ka. Kasi hindi ka magre-raise ng family, ganyan. So, focus ko lang dun sa pinaglilingkuran mo. So, yun yung sabihin ng eunuch. No? So wala silang temptation na mag-asawa or mag-ano kasi nga wala mo silang itlog na, inalis na, parang ganoon. So yun yung eunuch. So si Hegai, isa siyang eunuch. So nung nakita daw niya si Esther, treated her kindly. Typical naman sa atin, no? Kahit noon pa pala ganyan na, no? 'Di ba? Pag maganda, boys, sumami na tayo. Pag maganda, iba yung trato natin, 'di ba? Kunyari, may dalawang nagtitinda ng palamig. Yung isa, medyo tsaka. Yung, yung isa, sing ganda ni Marian Rivera. O, kanino ka bibili na palamig? Sino yung marinis yung paninda? Kunwari ka pa eh. Anyway, so, di ba, gano'n naman talaga, di ba? Kaya nga, di ba, sa mga business establishments, hinahanap yung pleasing personality. Kasi alam natin yan eh, na mas na-attract tayo sa maganda, tapos bias tayo minsan, di ba? Tinutulungan natin pag maganda. Pag sa MRT, pag maganda yung nakatayo, di ba, pinapaupo mo. Kunwari ka pa eh. Ayan. So anyways, gano'n, no? So, normal, gano'n din ginawa nila kasi si Esther maganda siya. So, yung ganda, yung ano ba, yung benefits ng pagiging maganda, syempre, na-enjoy ni Esther, di ba? So, she was treated kindly. Tapos, pwede pa siya mamili kung ano gusto niya pagkain. Ganyan. Hindi pa siya nanalo niya na. Tapos, may beauty treatments pa. Kasi kulang pa yung ganda niya. Ganyan. Tapos, may 7 maids pa siya. Social. Di pa nanalo yan, ha? Alagang-alaga na. Ibig sabihin, may bias na yung organizer kung sino yung mananalo. Tapos nilagay pa siya sa best place in the harem. Diba? So, take note nyo to ha kasi parang may lesson tayong mapupulot dito eh. Ganyan. So, tanong ko lang mga girls. Yan. So, Valentine's eh. Diba? Magaganda ba kayo? Dapat, taas kamay. Hindi magtaas kamay, tsaka. Pangit. Oh, girls, maganda ba kayo? Yes. Ayan, dapat proud kayo. Ayan, okay. So, yun si Esther. Ayan. Tapos, sinabihan siya ni Mordecai na wag sabihin wag i-reveal yung kanyang nationality and family background. Bakit kaya? Bakit? Tingin nyo, bakit? Exile nga sila. Ha? Ano na, Kevin? Asa Exile mo, sila. may na-speak, Di ba may exile na-boss. nga sila? Exile. O, ano naman, kung exile? Bakit? Pangaripin sila dun. Ang hina ng boss mo, taga Kevin. Ayan. Mga alipin sila ba? Okay. So, pwede. Pero actually, hindi naman pinagbabawalan na sumali yung mga Jew. Kasi buong empire naman ang pageant eh. Ang problema lang kasi may prejudice. Kumbaga, parang racist ang mga tao doon. So, kumbaga, para sa protection ni Esther na lang din, mabuti na Hindi naman siya sinasabihan magsinungaling. Wala naman sinabi magsinungaling siya. Sabi lang, wag mo nang sabihin. Ibig sabihin, kung di naman tinatanong, no need to share it. Tama ba? So, yan. So, yun yung niya dito. Yan. Tapos, alagang-alaga siya ni Mordecai. Ayan, no? Inoobserban siya araw-araw. And cut the story short, no? Si Esther ang nanalo. Okay, so talagang in love na unlove sa kanya si Xerxes. You know, he was so delighted with her that he set the royal crown on her head and declared her queen instead of Vashti. To celebrate the occasion, he gave a great banquet in Esther's honor for all his nobles and officials. Wait lang, banquet in Esther's honor. Wala kayo napansing weird doon? Naging public holiday pa. yung araw na yon. Ano? Esther's Day, holiday. Wow, sasuralin. Wala kayo napansin?
Hindi niyo napansin, nakakatapos lang ng banquet ng isang chapter, di ba? Doon nga sila nag-away ni Xerxes saka ni Vashti, tama? So, banquet ng chapter 1, nag-away sila ni Vashti doon. Tapos, chapter 2, banquet na naman. Pero this time, may bago ng queen. Okay? So dito pa lang, pag binasa niyo kasi yung Esther, may mapapansin kayo no, yung parang yung design ng story kung paano siya sinulat ng author, parang laging may reversal na nangyayari. Parang may switching. Alam niyo yung pendulum? Sino nakaka-idea ng pendulum? Yung sa relo, sa orasan, 'di ba yung nagli-left to right na na nakamay sa baba. So parang ganoon siya nangyayari. Kumbaga parang merong 180 degrees na reversal na turn. So nung chapter 1, may banquet si Xerxes, tapos yung queen niya doon ay hindi submissive, hindi siya pinansin, hindi sumunod sa kanya. So chapter 2, nakakita siya ng bagong reyna, pero this time hindi na katulad ni Vashti, no? Kumbaga makikita natin ah si Esther na sobrang submissive, sobrang bait. Bakit submissive? Kasi masunurin siya. Oh. Tinan niyo yung sabi sa verse 15? When it was Esther's turn to go to the king, she accepted the advice of Hegai, the eunuch in charge of the harem. So, sinunod niya yung advice ng organizer. Hindi siya pumalag, sunod lang siya. Verse 20, sinabihan siya ng tito niya, si Mordecai, na wag ipagkalat yung kanyang lahi, yung ganyan-ganyan. So, sumusunod din siya. 'Di ba? And then there's a banquet. So, yung unang banquet, pasaway na asawa. Second banquet, si Esther na. So, kumbaga, makikita mo dito yung parang yung 100-degree turn ng story na ah yung nangyari kay Vashti, hindi yun aksidente. Na parang meron nag-orchestrate talaga para ang pumalit ay si Esther. Kasi parang mini-mirror niya yung nangyari kay Vashti. Pero ginagawa ni Esther yung tama. Yung dapat na ginawa ni Vashti. Almost same situation eh. Gets nyo? Opo. Ayan. And then lastly, no, after nung ayun na, so nailagay na si Esther. So nung isang araw lang, siya ay alila. Siya ay ampon na alila, na bata, na exile siya, ganyan. And then, after some time, siya na yung reyna. Okay? No, so hindi ko maiwasang maalala si Joseph, no? Kasi almost same situation, di ba? Prisoner si Joseph, then the next day, siya na yung kanang kamay nung Pharaoh. Okay? So, grabe yung transition and we know na hindi yun kaya ng tao lang. There's someone behind it, no? There's a greater power na mag-orchestrate nun. Yung ganong klaseng transition from being a slave or a prisoner, tapos bukas nasa palasyo ka na, ikaw na yung kanang kamay or ikaw na yung reyna, 'di ba? So, I'm sure may kumilos, 'di ba? And then sa dulo ng kwento, may side story no about yung dalawang eunuch na naman, si Bigtana at si Teresh na nag-attempt na patayin si Xerxes, plotted to assassinate him. Hindi sinabi kung bakit, pero they plotted. And nahuli yun ni Mordecai na rinig niya at tinimbrihan niya si Queen Esther. So na dahil natimbrihan yung king, ganyan, so parang pinarangalan niya si Mordecai. Okay, parang binigyan niya ng reward si Mordecai and binigyan na siya ng parang pwesto ng position. Pero yung tanong ni Ma'am Rose kanina, bakit parang may power? Wala pa siyang power nung time na to. Kumbaga, dahil kasi nga tito siya nung Reyna, parang nakakapasok-pasok siya sa mga lugar. Pero wala siyang posisyon. And then, yun nga, narinig niya yung plano ng mga tao sa loob ng palasyo na patayin si Xerxes. So, syempre, sumbong niya sa Reyna. And ayun, so yun yung nangyari. And after no, binigyan na ng si Mordecai ng position. Nasagot ba yung tanong mo, Ma'am Rose? Yes. Okay. So, based lang dun sa story, no, parang ano yung parang napulot nyo initially dun sa kwento? Obedience.
Obedience. Bakit ya? May ano siya eh. Parang, yun nga, di ba lagi sinasabi, sir? Totoo Mm. naman din, yung obedience natin, it gives blessing. Hindi Mm. lang sa atin, pati sa iba. Mm. Pero yung, kahit na parang maliit lang yung act of obedience, yan yung start. And na, kumbaga parang na-reflect, kumbaga ni Esther yun. And I believe because of that, kaya niya na please, di ba yun nga yung pinaka, mirror, sir. Kumbaga yung pleasing sa king. Mm. So, ayun, Okay. parang dun nag-start. Okay. Thank you, Ja. Okay Yung iba na. pa. Ay, welcome pala, Miss Pam. Nandito pala si Pam. Saka si Sir Eloy. Ayan. Ayan. So, continuation na tayo ng story. Ayan. Yung iba pa, kaibigan, anong napulot mo doon sa story? God can change your situation. God can change your situation. Amen ba doon, Brother Peter? Okay, last one. Bago ko i-reveal yung sa akin. Wala na? Okay, sige. Ano ulit yung title nung chapter 2? Yung itong Bible study natin ngayon. Yung pinost ko kanina umaga. Yung sa image. Nabasa. Sige, Ma'am Lori, basahin mo nga. Esther becomes queen. Tama ba? Sorry. Yung sa Hindi ko na image. Yung sa image na sinend ko. Kanina umaga. Ito yung God's hidden work. in the midst of exaltation. Okay. So yung last week, Esther 1, God's hidden work among leaders and authorities. Ibig sabihin, nakita natin na although hindi visibly parang visible si Lord, kumikilos siya, no? Kahit sa buhay ng mga leaders and authorities, whether Christian or not Christian, no? Lahat sila under the sovereign power of God. Ngayon naman, sa chapter 2, hidden work pa rin. Actually, hanggang chapter 10, ganyan yung tema natin. Yung hidden work, yung hindi mo nakikita na pagkilos ni Lord. Pero this time naman, sa exaltation. Question, what is exaltation? Dapat ano alam yung meaning niya kasi lagi sa church si CF exalt, di ba? oh, ang Tinataas. sa exalting ministry. Naririnig natin sa church yung term na exalt. Did you bother parang once bothered to check the meaning of exalt? Parang Sige nga, check. itinataas. Sige Parang nga, Kevin. itinataas in honor. Parang ganun. Ano na? Itinataas in honor. Parang ganun. Wow, okay, very good. Di ba may kanta nun? Ayoko na kumanta, hindi ako marunong kumanta. Di ba yung I exalt you? Tama ba yung ganun? We exalt you ba yun? I exalt. Kanta yung Hindi ko alam Ayan. sabi. Okay, so sabihin parang inaangat mo yung isang tao. 'Di ba? Parang hindi siya basta papuri lang eh. Yung papuri kasi parang, 'di ba, praise, ay ang gwapo mo, Kevin, ang pogi mo. No? Pero pag sabing Thank you. exaltation, ayan. So pag exaltation, parang talagang inaano mo siya, no? Nile-level up mo siya. Hindi mo lang siya pinupuri. Parang in a word sa Pilipino, no? Parang pinopromote mo siya or itinataas mo siya into a higher level, no? Ganun. So kumbaga yan, naging manager si Ma'am Rose. Ayan, bukas baka na siya, president na. O ganyan. So in-exalt si Ma'am Rose, ganyan. Ganun. Sarah. Ayan. So yun yung exaltation, no? Kasi si Esther, yun nangyari sa kanya is a form of exaltation, no? Ano yun, 'di ba? Alila lang siya, ampon, 'di ba? So parang she's a nobody. Alila ka na nga, ampon ka pa. Kasi pag ampon, parang parang mababang uri ka sa lipunan, mga ampon. Kasi sampit ka lang doon sa isang tahanan 'di ba? Ganyan. So, ano lang talaga siya, she's a very humble and lowly individual. Pero maganda siya. Ayan, to. So, in-exalt siya ni Lord. Ayan. So, the next day, she's the queen of the entire empire. Okay. So, clearly, it's an exaltation. Pero ang tanong doon, kasi tandaan nyo lagi ito sa pag-aaral natin ng Esther, ang parang sinasagot natin dito, nasaan si Lord? Chapter 1, nasaan si Lord sa buhay ng mga umaapi sa atin, mga leaders and authorities? Nakita natin, di ba? They are under His control. So, nandun si Lord. Nasa itaas nila. Ngayon naman, inangat si Esther. Pinalit dun sa reynang pasaway. So, nasaan si Lord dun?
bakit na-promote si Esther, 'di ba, from being a slave into a queen? May purpose ba 'yon or para lang yung kay Esther kasi maganda siya 'di ba? Parang deserve niya 'yon. So, last na lang bago ko i-reveal yung points. Kayo ba? Naranasan niyo na bang ma-exalt? Ibig sabihin parang sa pag-uusap natin yung ma-promote or yung isang araw ganun ka, the next after some time ganito ka na. Yung biglang umangat yung sitwasyon mo, lumevel up ka. Anyone wants to share nakaranas ng ganon? Yung volunteer, Ma'am Rose. Ikaw, Ma'am Rose. Oo, quiz. Ha? Kasi di ba before, ano lang ako, sa audit ako Oo. parang senior auditor ako. Tapos, may time lang before na tinanong lang ako ng CFO namin, parang, gusto mo bang mag-handle ng team? Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi sir, hindi ko po kaya yun. Oo. Tapos Tapos, siguro mga 1 year after, biglang sinabihan na lang ako ni Ma'am Yani, pumunta na ako sa parts team, parang ako na yung magle-lead nun. Yun. wow. So, Doon na nag-start. as manager ka na. Uy, ano pa yun, parang 1 year. 1 year, parang in-evaluate pa din ako nila PRB kung Okay. kaya. Sige. Ayan. Ayun. So, anong mga perks ng pagiging manager? Anong kulay ng unit ang gusto mo dyan? Ayan, so may kotse, biglang, so na-exalt. Yung mga kinasal, alam ko exaltation din yun from single to mother. Di ba? Ako na lang. Ay, wala pala. Siyempre, may bago kang responsibility. Ayan. So, I think in one way or another, naranasan na rin natin yan, yung ma-promote or maangat yung status natin sa buhay, ganyan. So, kung wala pa, praying na lahat tayo ay maranasan yung exaltation. Or baka, gusto muna ni Lord matutunan natin to bago niya tayo exalt para tama yung heart natin. Di ba? Malay mo, after nito, doon magputukan yung mga exaltation. Okay, so ito na. Okay, nasaan si Lord? Kasi ba kagaya ng pinost ko kanina, pag may masamang nangyayari sa atin, di ba, nawalan ka ng trabaho, or nawalan ka ng mahal sa buhay, ganyan. Parang, lagi natin tinatanong, nasaan si Lord di ba? May challenges, Lord, nasaan ka? Pero ang tanong, kapag may maganda namang nangyayari sa'yo, or pag may blessing na dumadating, hinahanap mo pa rin ba yung presence ni Lord? Most importantly nga, sinisik mo pa rin ba siya? Kasi sa nangyari kay Esther, pag binasa mo yung kwento niya, parang, wow, happy for her, di ba? Wow, congrats, naging reyna ka, ganyan. In real life, ganun din tayo sa mga, di ba? Oh, nag-top sa exam. Ay, congrats, ganyan. Or na-promote, yay, congrats, happy, ganyan. Di ba? So, masaya tayo, pero bakit hindi natin tinatanong, ano kaya reason? Bakit inalaw ni God na maging top 1 ka? O ano kaya ang reason ba't inalaw ka ni Lord maging manager? Ganyan. Hindi ba bihira? Hindi natin tinatanong. Tinatanong lang natin yung presence ni God pag may masamang nangyayari. Pero pag maganda yung nangyayari, hindi na natin tinatanong kung nasan si Lord, kung anong purpose ni Lord. Masaya na lang tayo. Pansin niyo ba yun? Yeah. Okay. Oo. We praise. Parang ganun. Iba yun, praise Oo. na. Pinapraise natin si God, pero hindi na natin tinatanong, ano kayang purpose nito? Kasi tinatanong lang natin yung purpose ni Lord pag may masama nangyari, di ba? Ay, sure may purpose si Lord, ganyan. Pero pag may maganda nangyari, praise God. Pero ano kayang purpose nito? Parang bihira, di ba? Hindi na natin tinatanong yun. Kasi masaya na tayo na-promote tayo, ganyan. So yun yung parang may gustong ituro si Lord sa atin ngayong gabi. No? Whether bad thing, may masamang nangyari, or may mabuting nangyari, na-promote ka, na-exalt ka, you have been brought to a higher level, may purpose din yun. Hindi rin yun, pares yun kung whether kahit saan pumunta yung pendulum, whether to the left or to the right, up or down, lahat yan may purpose kay Lord. At yung nangyari kay Esther, as makikita natin sa story, hindi siya na-promote to being a queen para lang sa sarili niya. Kumbaga, there's a purpose as well yung exaltation niya. So now, ipopost ko sa GC yung notes ko. So, sabayan nyo ako. Kasi wala akong PowerPoint I'm sorry, walang time gumawa. Ayan. So, naka-post na. Haba, ano? So, ngayong gabi, may matututunan tayong salita. Ako as a Christian for almost 10 years, ngayon ko lang to natutunan. So, praise God, no? So,
Okay, focus muna tayo sa key point number 1. So, anong key point number 1? Pabasa nga. Exaltation positioning from the Okay. human perspective. Positioning. Okay, positioning. Yun yung word na kailangan natin matutunan as a Christian and isa puso from this point onwards. Okay. So, pag tinagalog natin, anong tinagalog ng, in your own words, paano mo tatagalogin yung exalt? Sorry. Ano, Kevin? Shopee. In your own words, paano nyo tatagalogin yung exalt? Na-exalt ka. O, ganyan. Tinataas. Tinataas. Okay. Yung positioning naman, Ma'am Rose. Sige, try lang. Sa dulo, hindi na ako yung magandang word. Ano, Kevin? Yes lang. Dakilain. Dakilain yung exalt. Oo. Ilagay sa position. Yung positioning, ano yun? Parang inilalagay. Ilagay sa position. Nilulugar. Nilulagay. Yun, English pa rin yun dyan eh. Nilagay sa position. Sorry na. Tinagalog literal. Okay. So, or ipinesto. Inilagay, no? Okay. So, ito yung na-bless ako dito nung natutunan ko to, no? Yung exaltation ni Lord, hindi kanya itinataas. Ikaw ay ikanyang ipinipwesto. Gets nyo? Magkaiba Gets. yung itinaas sa ipwinesto. Okay? Kasi pag itinaas ka, parang ang tendency mo is parang, ay, level up ako, tumaas ako, parang somehow ego boosting, ganyan, na, ay, I'm a higher level na ganyan. Pero pag inintindi mo kasi yung in-exalt ka ni Lord bilang ipwinesto, ibig sabihin, hindi nagma-matter yung direction. Whether up, down, left, right, hindi yun ang concern mo pag ang understanding mo is ikaw ay ipwinesto dyan. Ang mas pag yun kasi ang word na parang focus natin, ang mas concern natin is yung purpose. Tama ba? Kasi pag itinaas kita, parang ang focus mo yung direction ni, ay, above na ako, level up ako. 'Di ba? Ganun yung tendency, ganun yung impression sa iyo. Pero pag ang tindin mo, ay, ipunesto ako ni Lord dito sa mas mataas. Parang ang dating nun, ang mas concern mo yung reason. Bakit ka inilagay diyan? 'Di ba? So, basahin ko. From the human perspective, promotions and worldly elevations are celebrated as human success. But in God's perspective, it is His positioning. Just like how a master chess player positions the pieces strategically, so does God to His people to achieve His divine purposes. So parang sa chess, lahat ba kayo dito naglalaro ng chess? Ako rin. Okay. Yes. I'm sure lahat ng mga familiar, di ba? Sa chess kasi, may mga ranking yan eh. Ano yung pinakamababang posisyon sa chess? Pawn. Pawn. Ano ang pinaka-highest? King. Yung Yung king. king. Sino ang pinakamakapangyarihan? The queen. The queen, di ba? And syempre, pero pinaka-importante si king, no? Ganyan. So, kada piece may ano sila, kumbaga may ranking sila kasi yung pawn syempre mas mababa siya, yung moves niya mas limited, ganyan. Pero once you play the game, hindi na masyado nagmamatter yon yung mga positioning nila. Kasi pag ang pawn, kayang kainin yung queen eh. Tama ba? Kaya naman kainin ng pawn yung queen, kaya niyang ipatayin yung queen. So in the game na hindi na nagmamatter yung mga titles, yung mga positions. Ang mas nagmamatter yung position. 'Di ba? Yung queen mo, kahit gaano yan ka-powerful, pag ilagay mo yan sa maling pwesto, pwede yang makain ng pawn. Tama ba? Yes. Oo. So sa chess again, ang pinaka-importante is positioning. Tamang paglagay. To achieve victory sa chess, kailangan strategic ka maglagay ng mga tao mo.
Hindi mo pwedeng isakripisyo na lang yung mga pawn mo na, ay, mga pawn lang naman yan. Hindi, kasi pwedeng yung pawn ang tumalo sa king eh. Kung hindi yan mapansin ng kalaban, kung ang ganda ng strategy mo, pwedeng makain ng pawn yung king eh. So, ang point ko dito, di ba? Si God, sabi ko nga, parang siya ay isang master chess player. Lahat tayo pantay-pantay kay Lord. Yung iba siguro mas binibigyan ng greater role, yung iba simpleng role. Pero once we're in the board, in the chess game, lahat yan pare-pares lang. Lahat yan pantay-pantay na lang, no? Ang nangyayari na lang ngayon, yung positioning. Saan tayo inilalagay ni Lord? Kasi kung inilalagay ko ni Lord, 'di ba pag naglalaro kayo ng chess, pag ang galing ng kalaban mo, doon ka kakabahan eh pag ang weirdo ng kilos niya eh. 'Di ba? Hala, bakit yung nilagay yun doon? 'Di ba napapaisip ka eh. Parang gano'n. Ewan ko kung naglalaro kayo ng chess, no? Nakakakaba kapag ang weirdo na, pag hindi mo na ma-predict yung kilos ng kalaban mo. Bakit niya may punesto doon yung bishop? Hala, ba't nilagay niya doon yung rook? Tapos magugulat ka na lang, nakain na yung ano mo. Ganyan-ganyan. So parang, ah, si God, ganun din yung ginagawa niya sa atin bilang mga tao niya. Okay? Hindi to about positions and titles, yung exaltation. Hindi kung alila ka or exile ka or queen ka. Kay God, no, ang mas nagmamatter is yung positioning. Kung paano kanya inilalagay at saan kanya inilalagay. So, yun yung kailangan yung matutunang salita ngayon na tayo ay ipinipwesto ni Lord. Hindi tayo itinataas, hindi tayo ginigilid or ibinababa. Tayo ay ipinipwesto. At pag ipwesto ka ni Lord sa isang lugar, sa isang area, kung saan man, or sa isang church, dinala ka ni Lord sa church na yan, ipwesto ka niya doon. Okay? Promote ka ni Lord into a manager. Yan. Ipwesto ka niya doon. Nawalan ka ng trabaho, ipwesto ka niya dyan. Okay? I hope nagigets niyo yung ano ko, no? Ibig sabihin, hindi siya demotion. Kung nawalan ka ng trabaho, hindi yung demotion. Kung na-promote ka sa manager, well, yung word promotion, pero it doesn't mean na you become higher than everyone else. Ipunesto ka lang dyan ni Lord. Dinala ka ni Lord sa malayong lugar, dinala ka sa Canada, kaya ni Jerome, ipunesto siya doon. Parang ganoon. So, nag-iiba yung perspective, 'di ba? Pag ang perspective natin, yung mindset natin is positioning. No, hindi natin pag inalis mo sa isip mo yung mga exalt, demotion, promotion, na aalis yung parang ego part sa atin eh. 'Di ba? Ang nagma-matter dito, yung grand plan ng master chess mover natin, yung master chess player. 'Di ba? Parang Lord, ano kayong plano mo, 'di ba? Parang bakit mo ako nilalagay dito? Kasi lahat ng kilos ng master chess player may purpose, 'di ba? So, balikan ko, ituloy ko yung binabasa ko. In the story, Esther was not exalted to be a queen for her own glory. Hindi nilagay si Esther para maging reyna, para mapapurihan yung sarili niya. Ay, ma-immortalize siya na pinakamagandang reyna. Hindi yung tungkol kay Esther. Okay? Nilagay siya doon, ipunesto siya doon. Kasi may plano yung master chess player. Part yun ng strategy niya, ng move niya. Okay? We will see, pag tinuloy pa natin yung kwento, that God placed her there for a very specific purpose. One that will impact a lot of lives. She was not exalted. She was positioned. Ulitin ko yan. Ayan. So we will see that God placed her there for a very specific purpose. One that will impact a lot of lives. Hindi lang siya yung mabibless, no? Maraming tao ang mabibless yung sa move na yon ang paglagay sa kanya sa palasyo. She was not exalted, she was positioned. Sa perspective ni Xerxes, nakakuha siya ng bagong queen. Pero sa perspective ni God at ng mga taong maliligtas through her later, ang nailagay doon ay isang deliverer, tagapagligtas. Okay? Ayan. So ako ito, no, share ko sa inyo yung sa GC na lang ulit, no. Ah, so ay sa mga wala sa GC, sorry ah. Ito share ko dito, sige. Unfair naman, meron pa lang mga wala sa GC. Okay. Basa niyo? Ano nakalagay diyan?
Is equal to positioning. Okay. God's exaltation is not about self-promotion. It is about positioning. He is placing us there for a purpose that we could not see or understand yet. Okay. So kung yun na nga, no, usapang exaltation, kung binibless kayo ni Lord ngayon, kung nilalagay niya kayo sa magandang lugar or magandang pwesto, magandang title, ganyan, no, na no, wag niyong kalimutan na hindi yan tungkol sa inyo, hindi yan tungkol sa glory mo, ganyan. Yan ay tungkol sa plano ni Lord. May purpose siya, ba't kanya nilagay diyan. Okay? And ito lang yung gusto kong ano, kasi habang inaaral ko to, hindi ko parang tinatch ako ni Holy Spirit kasi may naalala ako. No? Kasi si Esther, in-exalt siya para maligtas yung maraming tao. Tama ba? Kasi meron akong kilala din sa Bible na siya naman ibinaba. Pero ang purpose ganun din. Para mailigtas yung maraming tao. Kikilala ba kayo nun? Paul? Ibinaba siya para mailigtas yung maraming tao. Lord Sino? Jesus. Very good. Si Jesus Jesus, oo. Christ. No? So, parang ano siya, no? Para siyang reflection ni Esther, pero kabilang direksyon. Yung ginamit siya para mailigtas yung maraming tao. Yun nga lang si Esther, pataas. In-exalt siya. Ginawa, from slave, naging reyna siya. Ito naman si Jesus Christ, baliktad. Pero same scenario. From being God, ginawa siyang tao. Para, hindi na siya ginawang tao. Basahin natin yung sabi, di ba? You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God and he did not think equality of God as something to cling to. Diyos siya. 'Di ba? Pero hindi niya 'yon masyadong inano, parang grenab, masyado niya dinibdi. Ay, Diyos ako bakit ako magbababa para maging tao? 'Di ba? Hindi. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave. So from God, naging tao ka, yun palang grabing demotion yun. Di ba? Parang grabing pagpapakumbaba yun. From being an immortal, eternal, all-powerful, all-knowing God, biglang magda-down ano ka to being tao na nasasaktan, na limited in space, ganyan, ganyan. So, tao siya. Pero kasi pwede naman siyang, okay, sige, God ka, naging tao ka. Pero pwede naman siyang naging mayamang tao. Pwede siyang ipanganak as prince or pwede siyang ipanganak na mayaman, 'di ba? Pwedeng ganoon, tao pa rin naman 'yun 'di ba? Pero hindi, pinanganak siyang alila, 'di ba? Karpentero lang siya. Pinanganak nga siya sa sabsaban lang. 'Di ba? Tapos karpentero lang siya, parang normal lang siya na manggagawang tao. He has to live parang isang kain, isang tuka. Ganyan. So, tao na nga siya, mahirap pa. Okay. And was born as a human being. Pero hindi pa tapos doon. O sige, alila ako. Parang sobrang down na talaga 'yon. Hindi pa, kasi yung pagkamatay niya, one of the lowest form pa kasi he died the worst death, no? He died a criminal's death on the cross. Kasi pwede ka namang mamatay sa sakit. Pwede ka namang mamatay sa nalunod lang, parang hindi masyadong ito sa cross pa. Ang crucifixion noon pinapahiya. Hindi lang ang purpose ng crucifixion ay pahiyain hindi para patayin. Ipahiyain at torturein kasi kung pwede kung papatayin lang, pwede namang saksakin na lang ng automatic Pero ito, hubarang ka, latiguhin ka, pinagbuhat pa siya, di ba ganyan. So, pinahiya siya. So, grabe yung pagpapakumbaba niya. Di ba? Baliktad si Esther inangat, ito binaba. Pero again nga, hindi yung tungkol sa direction, hindi yung tungkol sa kung inaangat ka or binababa ka. Kasi, yung nangyari kay Esther at kay Jesus, one word lang yun. They were positioned. Si Esther nagkataon lang na doon siya magagamit ni Lord sa position na yon as queen, right beside the king. Si Jesus naman, ito yung nakita ni God na way para magamit siya ni God the Father, no, which is i-position siya sa ibaba. 'Di ba? Pero tingnan niyo, whether inangat or itinaas, hindi nga nagma-matter kasi na-achieve yung purpose ni God, which is to save many people, to save a lot of lives. So mga kapatid, ako na-bless ako nung natutunan ko to na again, no, kung saang direksyon ka nilalagay ni Lord, whether taas, baba, gilid, kung saang lugar kanya dinadala, whether Philippines, ganyan, saang church kanya dinadala, saang ministry kanya dinadala, kung saan ka dinadala ni Lord, tandaan mo, ikaw ay ipinoposition niya, ikaw ay ipinipwesto niya dyan. May purpose yan. Whether kahit saan pa yan, kahit mukha siyang kawawa or very downside sa perspective ng mundo, wag kang mahabag kasi ikaw ay strategically pinosisyon dyan ng ating master chess player. Amen?
Okay. So let us add to our Christian vocabulary. Ito yung application na. So let us add to our Christian vocabulary the word position or positioning. Let us keep in mind that whatever happens to us, whether exalted or humbled, or wherever God sends us, He is positioning us for His divine purposes. As a reference and in contrast yun na nga no, sa Philippians 2:5, di ba si Jesus, siya ay hinumble ni Lord. Pero kasi nga, hindi siya talaga binababa, siya ay punesto. Okay, kataon lang talaga na yun yung magandang way para magamit siya ni Lord para maligtas yung maraming tao by going down. Ganyan. So, ayan. Mamaya makigets natin yung kay Esther. Actually, ito na nga, no? Yung effect ng paglagay kay Esther sa pagiging reyna, right beside the king, naramdaman agad natin saan? Dito. Di ba? Ayan. Kasi, may dalawang nagbabalak na i-assassinate si Xerxes. Oo, pero nagamit agad si Mordecai saka si Esther para mailigtas yung buhay nung hari. 'Di ba? So nakita natin agad dito na yung pagiging reyna ni Esther kay Xerxes may benefit agad. Kumbaga sa side ni Xerxes, na benefit agad siya sa pagpili niya kay Esther. Siya yung unang naligtas sa pagiging reyna ni Esther. Umpisa siya kasi ang dami pang maliligtas, no? So nagamit na agad si Esther. One person saved because of paglagay sa kanya sa pagiging reyna, 'di ba? And syempre as we read the story, makikita natin kung paano pa magagamit ni Lord si Esther. Pero dito pa lang may pahapyaw na, may taste na meron na agad isang naligtas dahil sa pagkakalagay kay Esther sa position na yon, 'di ba? Praise God. Okay, and may reason si Lord bakit niya inalaw maligtas si Xerxes. Amen. Amen. So I hope na naintindihan niyo yung ano no, yung konsepto ng positioning. So praise God. Ako, sabi ko nga, parang ngayon ko lang din natutunan yun. Yung pala. So actually nabago yung perspective ko. Kumbaga mas naging open na yung heart ko sa mga unexpected detours in life, mga bagay na hindi na yun, hindi ko plinano. But Lord, ba't mo inalaw nangyari sa akin to? Lord, bakit dinala mo ako dito? Lord, ba't nilipat mo ako ng pinapasukan? Okay na ako doon, di ba? Parang yung mga tanong ko noon nung sasaktan ako. Pero now na nandito na ako and na nabasa ko tong Esther 2, parang mas nagka-peace sa heart ko na, okay. Hindi ako inalis doon sa dati kong trabaho. Ako ay inilipat ng master chess player kasi meron siyang binubuong strategy, may binubuo siyang, may move siya na hindi ko alam na intindihan. One step at a time ang chess di ba? One step at a time So, nilagay niya ako dito and I'm sure na mayroon part yun ng strategy niya and it's for my good and it's for the fulfillment of His divine purposes. So, ayan. So, ngayon parang yun nga, mas naging open na ako sa mga unexpected detours in life. Whether up, down, kung ano pa man yan, it is God's positioning and para yun sa glory niya. Amen? Amen. Meron bang may gustong i-share bago ako tumuloy sa point number 2? Meron anong share nyo about dun sa positioning, sa konsepto ng positioning? Ano lang, kapag pag ganun yung ano mo, mindset mo, it also humbles you sa kung saan paglagay mo. Pwede mo lakasan. Hindi na tayo. Hinahumble ka nung kapag ganun yung mindset mo, na pinoposisyon ka ni Lord sa kung nasan ka man yun, hinahumble ka rin. Kumbaga hindi lumalaki ulo mo kapag tinaas ka. Kapag naman binaba ka, hindi ka naman nadadown. May hope ka pa rin. Yeah, thank you, Kevin. Actually, ang daming application nito, lalo na sa, hindi lang sa personal lives natin, o kahit sa church. No? So, kung diyan ka nilagay na ministry ni Lord, ibig sabihin, diyan kanya ipunesto kasi diyan kanya magagamit and diyan yung part ng strategy niya. Ganyan. So, kasi sa church, minsan, insecure tayo sa mga titles, mga positions, mga ministry roles, di ba? Pero, again, no, lahat yan, pag nahabi ko nga, pantay-pantay na yan pag nandun na tayo sa board. Kasi ang magmamatter na lang is yung positioning ni God. So kung bless ka ni Lord maging ministry director or D group leader or pastor, we don't know, di ba? Hindi yun exaltation sa part mo. That is positioning nga ni God sa part niya. No, ibig sabihin, nilagay ka niya doon kasi kagaya ngayon, dami nagtatanong sa akin, Kuya Jeff, bakit hindi ka pa pastor? Ganyan.
sinasabi ko lang sa kanila na hindi ko alam. Ganyan. Sabi ko kasi wala rin akong plano. Ganyan. Pero nga, now na naintindihan ko to, parang nakikita ko na hindi pa time. Kumbaga, alam ko naman darating din ako doon, pero kumbaga, ngayon naintindihan ko na hindi pa yung turn ko para gumalaw as bearing that title. Kumbaga, ito lang muna sa season na to, ito lang muna yung in-entrust sa akin ni Lord. Ganyan. So ako naman, I'm just being faithful. 'Di ba? Kayo lang hinahandle ko kasi yun lang din naman ang kaya kong i-commit. Ano ba? Yung sa Toyota nga, hindi ka I tried to commit it pero sila rin kasi hindi na ma-attend ganyan. So medyo pero try ko ngayon yun yung buhay niya. Kumbaga sa season na to, kumbaga sa chess, minsan 'di ba hinuhuli mo igalaw yung isang bagay kasi nga sinisave mo siya for a specific move, for a specific turn. So yun, nabago rin perspective ko na baka hindi pa ako minumove ni God in-exalt to that position kasi nga hindi pa time, hindi pa yun yung part hindi pa yung perfect time para execute yung move na yun. Kumbaga, so tinatimingan din niya yan. So again, nabago talaga yung perspective ko sa buhay nung nabasa ko to na may ganun nga, may ganun kasi, may para tayong nasa chess nga and si God, inaano tayo, siya yung naggagalaw sa atin para manalo tayo as a team. Naman ganoon. So, praise God. Meron pa ba? May share pa? Tulog na kayo. Okay, so move na ako sa point number 2. Nabasa nyo na kasi kaya baka okay. So yung pangalawa is yung beauty is a gift for God's purposes. Naano ko siya kasi laging hina-highlight yung ganda ni Esther. Sorry, lagi ko na si Vashti. So, parang napaisip ako, Lord, bakit lagi mong ini-emphasize na maganda si Esther? Pwede naman siya maging reyna, hindi siya maganda. Parang gano'n. Bakit? Kung ululuobin ni Lord, di ba? Kahit irrelevant yung ganda ni Esther eh. Kumbaga, pwede naman siyang maging reyna kung gusto ni Lord. Kahit tsaka yung mukha niya, pwede naman siya maging reyna eh. Pero bakit inuulit-ulit i-emphasize na maganda siya? Tandaan nyo rin, no, kasi ang pupili, ang naghahanap, kaya pala ako nabirduhan kasi, di ba sa Proverbs, sa Christianity, hindi masyadong pinaprioritize yung ganda. Charm is fleeting and beauty is deceiving, di ba? But the woman who praises the Lord is to be praised, parang ganon. So, sa atin, di ba, yun ang tinuturo na hindi tayo, di ba sabi pa sa 1 Samuel 16, a man looks at the outward but God looks at the heart. So parang hindi natin nga binavalue masyado yung outward appearance. So nabasa ko to, bakit parang masyado namang hina-highlight yung ganda ni Esther. Okay, so kasi nga nangyari, yung naghahanap ng asawa, which is si Xerxes, ay hindi naman Christian. So siya, very worldly siya. Ang habol niya maganda, ganyan-ganyan. So doon ko na-gets na kaya pala ini-emphasize yung ganda. Kasi nga, part again ng grand plan ni God. Kumbaga, bago pa ipanganak si Esther, alam na ni God na si Esther yung gagamitin niya para maging reyna, para iligtas si Xerxes, para iligtas yung mga kapwa niya Hudyo. And alam niya yung needs ni Xerxes, alam niya yung hinahabol ni Xerxes sa isang babae. So, inordain na ni Lord yun. Sige, gawin kong maganda tong si Esther kasi part yun ng plano ko per her. 'Di ba? Nagagamitin ko siya at yung hari ay gusto maganda, parang ganyan-ganyan. So, kaya ibinigyan siya ng ganda. Parang ganoon. Lahat naman maganda, pero girls, kayo pa, maganda ba kayo? Dapat, no? Yan. So, proud ka. Janela, sabi mo, proud ka, maganda ka. Sobra. Wow. Okay, yan. So, ganito yan. No? So, parang natutunan ko dito na yung ganda, hindi lang ganda, lahat ng human assets. No? So, this chapter emphasized that Esther was extremely beautiful. And we have seen how God used it to position Esther to be the new queen through the beauty pageant. So, God made Esther extremely beautiful because God's purpose for her is to become the queen. It is not because she is special than other girls. Kumbaga hindi siya ginawang maganda ni Lord kasi ay mas love na love ko to si Esther, gagandahan ko siya. Hindi ko masyadong feel to si Janelle, hindi ko siya gagandahan. Hindi, maganda naman si Janelle, sample lang yun. Parang kumbaga huwag sabihin yung ganda na ibinigay kay Esther comes with a purpose. Okay? So, the gift was given to match the purpose. Ulitin ko yun The gift was given to match the purpose.
Dahil ang purpose ni God kay Esther is maging queen sa isang lalaki na ganda ang habol, ginandahan niya si Esther. No? Kasi para mailagay siya sa posisyon na yon and mailigtas yung maraming tao. Ganyan. Kung nag-iba yung type ni Xerxes, ang type niya sa babae ay matalino. At ang plano ni Lord ay si Esther ang maging asawa ni Xerxes someday. So tingin nyo, how will God mold Esther? Matalino, di ba? So parang ganun din sa atin. Okay. Therefore, beauty and the rest of human assets like talents, skills, and spiritual gifts are given to us for God's eventual purpose for us. So part siya ng positioning. Okay, so sa chess din, balikan natin sa chess. Kung lahat bishop, parang imagine niyo lang, kung lahat bishop or kung lahat horse, ganyan. Parang may ano ka kaya, parang yung chance mo manalo mataas. Kung pare-parehas yung ano mo, yung pieces at yung sa chess mo. Actually, siguro may Hindi chance po. Siguro may chance pero ang hirap. 'Di ba? Kasi predictable ka eh. Kunyari, lahat bishop. Paano ba kumilip ang bishop? Di ba? Pa-diagonal. So, kung lahat ng pieces, may isang king lang ako, tapos puro bishop na, madali mababasa ng kalaban yung kilos ko. Kasi lahat ng pieces ko, pa-diagonal ang galaw. Di ba? Ganyan. So, mababasa niya ako. So, ang hirap ma-chance manalo. So, kumbaga, sa chess, iba-ibang position, iba-ibang role. Kasi nga, iba-iba sila. Iba-iba sila ng titles, ng positions. Kasi nga, iba-iba din sila ng role, iba-iba sila ng galaw. Para pag in-execute na yung strategic plan ng chess player natin, hindi siya madaling maano. Kumbaga ang point ko dito, di ba yun din sinasabi sa 1 Corinthians 12? Okay, ano sabi doon sa 1 Corinthians 12 verse 7? Naka-share screen pa rin ba ako? Hindi ko is Sige, basahin nyo na lang. Ano sabi sa 1 Corinthians 12:7? Yan, no? To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. So pag binasa mo yung context niya na pinag-uusapan dyan ay diba spiritual gifts. Na iba-iba tayo ng spiritual gifts. Hindi daw lahat mata. Kasi kung lahat tayo mata, paano yung pagkain natin? Paano kakain kung wala lahat tayo mata? Di ba? Ganyan. O kung lahat tayo bibig, o sinong titingin? Di ba? Wala. So parang ginamit yung human body as a metaphor para ipakita yung iba-iba tayo, pero lahat tayo pantay-pantay kasi lahat tayo may purpose. Kumbaga. So, ganun din ito sa atin. Na hindi tayo lahat yung ganda kasi Esther, binigyan siya ng ganda kasi part yun ng purpose ni God for her. Yung iba sa atin, binigyan ng talino kasi doon tayo gagamitin ni Lord, no? So, through that intelligence, ganyan. So, whether kung ano mang talent ang binigay sa'yo, ang malinaw dito lahat tayo may gift from God. 'Di ba? Lahat tayo may gift. May talent, may skills, may ganda. Yes. Kayo ba ay nakatanggap ng ganda kay Lord? Amen. O, pag di Praise kayo, God. pag di kayo nakatanggap ng ganda, hindi kayo galing kay Lord. Joke lang. Okay, amen naman dyan. Pag yung di mag-amen, tsaka. Ayan. So lahat tayo, no? Kumbaga mga anak tayong Panginoon, di ba? Pero sabihin ko lang dito, kahit ano pa yan, ganda, talino, skills, talents, hindi yan binigay sa'yo ni Lord para sa sarili mong exaltation, para mag-glorify mo yung sarili mo. Okay, lahat yan binigay ni Lord para sa Kanya, magamit mo sa Kanya, magamit sa purposes. Kagaya ni Esther, walang-wala siya eh. Wala siyang magulang, wala siyang pera, ampon lang siya. Ano lang meron siya? Ganda. 'Di ba? So dito nang galing yung praise na ganda lang ang ambag. Joke. Okay. Okay, pero literal, yun lang talaga ang ambag ni Esther, ganda. 'Di ba? Kasi yun lang naman lagi sinasabi sa kanya, maganda siya. 'Di ba? Di sinabi kung matalino siya, kung ano, wala man siyang pera din, 'di ba? Alila pa nga siya. Ganda lang talaga lang ambag ni Esther, literal na ganda.
Pero anyways, yun ang kailangan ni Lord for her eh. Kumbaga yun lang naman talaga din ang kailangan para magamit siya ni Lord sa plano ni Lord for her, no? Yung ganda na yun. Kasi na-attract tuloy yung hari sa kanya. Naging reyna tuloy siya at nagamit siya para iligtas si Xerxes saka yung ibang tao. So, ayun no, again, sana mabago yung perspective natin na, di ba una, kung saan ka dinadala ni Lord, whether taas, baba, gilid, or saang bansa kanya dinadala, positioning yun, hindi yun exaltation or demotion, no? Nilalagay ka dyan ni Lord. So, ngayon naman, kung ano naman yung meron sa'yo ngayon, kung anong talent yung binigay niya sa'yo, kung anong ganda ang binigay niya sa'yo, ganyan, lahat yan para sa purposes ni Lord. And someday, marirealize mo, kaya pala ako ginandahan ni Lord. Kasi dito niya ako gagamitin. Di ba? Kaya pala binigyan ako ni Lord ng ganitong talino or skills or ability. Kasi dito niya ako gagamitin. Yung mga tumutugtog dyan, no? Binigyan kayo ng galing, ng talent, tumugtog. Para yun kay Lord. Parang ganoon. So, whether now I know. Sabi ni Kevin. Ayan. So, ganun yung ayan. So, application. God's gift to us, whether beauty, talent, or skill, should all be used for the glory of God. Let us always have a posture of stewardship when it comes to these things. So, yun know, ganda nun. Na yung posture ng pagiging steward. Di ba pag steward, taga-alaga ka lang. Hindi yan sa'yo, inaalagaan mo lang on behalf of the owner. So, sana yung posture of stewardship, laging na-maintain sa puso natin, especially sa human assets na binibigay sa atin ni Lord. So, kung ganda man yan, talino o ano, hiram lang yan sa Panginoon at binigay yan sa atin para gamitin para sa Kanya. And someday, pagkaharap na natin si Lord, He will take account kung paano natin ginamit yun. No? Tatanungin ka niya, Junela, sabihin sa'yo ni Lord, saan mo ginamit yung ganda na binigay ko sa'yo? Sasagot mo, Junela. Okay. Saan mo ginamit yung ganda mo? Ano ba yan? Na-pressure ako. Nakaka-pressure. Yan. Okay, ready mo na. Kasi ginandahan ka ni Lord eh. Lahat naman kayo maganda eh. Di ba? Ayan. So, ready nyo na yung mga sagot nyo pag tinanong ka saan mo ginamit yung ganda mo. Okay. Ayan. Okay. So, pangatlo. Okay. Is the servant heart as the foundation of exaltation. So, isa pang nakaka-amaze dun sa story, no? Kasi kahit naiangat na si Esther sa position of being a queen, hindi siya naging prideful or arrogant or parang hindi nagbago yung posture ng heart ni Hadassah ni Esther, 'di ba? Kasi 'di ba pag na-promote sa ganun, medyo tumataray agad eh, 'di ba? Reyna ako eh, 'di ba? Ako pinakamaganda sa inyong lahat eh. Tsaka kay lahat kumpara sa akin, 'di ba? Parang medyo lahat may unting taray na. Kung Pilipina 'yon, ayan, taray na nun. Sorry. Ganyan, kunya na-promote ka sa ganun, nagtaray na 'yon. Syempre, pumasok na sa ulo niya yung ganda niya eh, 'di ba? Laki-laki nito, ang dami natin, no? Kung pinakamaganda. Pero hindi nagbago yung heart ni Esther. Hindi siya naging suplada, hindi siya naging, hindi niya masyadong dinibdib yung pagiging maganda niya. Kasi paano ko nasabi yon? Kasi yung submissive and obedient heart ni Esther, doon pa rin. Di ba kanina nga, kahit reyna na siya, nakikinig siya sa advice ni Haggai, 'di ba? Yung eunuch, 'di ba? 'Di ba sabi sa verse 15, sumusunod pa rin siya sa advice. Advice 'yun na hindi utos, sabi doon advice lang 'yun. Pero sinunod pa rin ni Esther. Reyna na siya, pero sige po, sige po. Ganun yung posture niya ng heart niya eh. O reyna na siya, asawa na siya ng hari, ganyan. Sabi ng tito niya, 'di ba? Uy, ano, Dasa, Hester, huwag mo sabihin na kung anong lahi mo, ganyan, secret mo lang yan. Opo, opo, ganyan. Di ba, parang na-imagine mo yung parang humble, yung pagiging humble ni Esther and submissive, and nakikinig pa rin siya sa advice, nakikinig pa rin siya sa utos, hindi nagbago yung posture ng heart niya. Meron pa mas maganda. Sige, basahin ko muna. Esther's exaltation is one of the highest kind of promotion in human history. But despite that, we never saw Esther become proud or arrogant. She maintained her humble and submissive posture. Also, she and Mordecai continued to observe God's teaching through Jeremiah that the exiles should seek the welfare of the city that captured them. 'Di ba nung last week, share ko sa inyo yung tungkol doon kay Jeremiah, 'di ba? Ang utos ni Jeremiah sa mga exile. Ano ang utos ni Jeremiah? Utos ni Lord. Okay, utos ni Lord sa mga exile. Kasi kalat-kalat sila eh. Meron sa Babylon, meron sa Assyria, meron sa Persia, ganyan-ganyan. So anong sabi ni Lord? Pabasa nga, ano, yung maganda. O, sino, ano, volunteer yung magaganda dyan. Pabasa.
Unahan na lang kayo. Walang maganda? Fumble pa kayo eh. Sige. Kevin, maganda daw. Sige. O, Janela, ikaw na. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare you will find your welfare. Amen. Di ba yun yung plano ng sabi ni Lord, di ba? Kung saan ka na exile, whether Babylon, Assyria. So yung message ito sa lahat ng exile to na nagkalat across yung nung time na yon, di ba? Babylon, Assyria, Persia. Sabi niya, saan ka man napunta as an exile, ipagdasal mo yung bayan na yon kay Lord at isik mo yung welfare. Sabihin, isik mo yung ikabubuti ng bayan na yon. Huwag kang magtanim ng galit, huwag kang gumante, huwag mong siraan yung kasi exile ka doon, ang tendency natin gusto natin lumaya eh, 'di ba? Gusto mong mawasak yung kingdom na yun para makabalik ka sa bayan mo. Pero hindi, sabi ni Lord, wag ganon. Kahit na-exile ka dyan, kahit kinulong ka dyan, inalila ka dyan, alagaan mo pa rin sila. Isik mo yung ikabubuti nila. Kasi sabi, dahil doon mo mahanap yung ikabubuti mo, no? Yung pagsinik mo, yung ikabubuti nila. Mahirap sumunod dito. Promise, mahirap to. Imaginein mo nga, tayo, sinakop tayo ng China. Tapos dinala tayo sa China. Inalila tayo doon. 'Di ba? Tapos sasabihin sa'yo ni Lord, oh, alagaan mo yung China ha. Ingatan mo yung luna, wag kang gumante, ganyan. Imagine niyo lang, kayo ba kung nalagay tayo sa ganung posisyon, madali sumunod sa ganon? Inapi ka na nga ng mga Chinese na to, tapos sample lang ha, sample. Tapos aalagaan mo pa sila, iingatan mo pa sila. True lang, madali mahirap. Mahirap. Mahirap yun, di ba? Kasi andun yung galit mo eh. Andun yung ano. Pero, tinan mo yung posture ni Mordecai sa ni Esther. Ito yung kaya siningit tong part na to sa chapter na to. Kasi may dalawang gustong mag-assassinate kay Xerxes, 'di ba? Kumbaga mga tauhan pa niya. Kung inalaw nila 'tong mangyari at napatay si Xerxes, malaki yung tsansa na malaya na sila. Kasi ito yung hari ng Persian Empire eh. Pag ang hari, ang God King namatay, medyo mag-shake talaga yung kingdom. Ang laki-laki ng kingdom. In itself, unstable na yun. Namatay pa yung hari. So, pwedeng ma-destabilize yung buong nation. And, in a way, baka makalaya na sila. Pwede na silang bumalik sa bayan. So, advantageous kung mahayaan nila Mordecai at ni Esther na patayin si Xerxes. 'Di ba? Pero, yung ba ginawa nila? Hindi po. Hindi, 'di ba? Sinunod nila yung sinabi ni Lord sa Jeremiah. Ingatan nyo yung bayan kung saan ko kayo ipinesto, saan ko kayo pinosisyon, 'di ba? For seek its welfare, for in its welfare, you will find your welfare. And yun ang ginawa ni Mordecai sa ni Esther. Sumunod pa rin sila kay Lord. Si Esther napakamasunod. Sumunod na nga siya sa tito niya, sumusunod siya sa advice, at pati kay Lord talagang sumusunod siya. So hindi actually si ano nga kung si Raulo lang tong si Esther, pwede niyang saksakin si Xerxes sa kama eh, 'di ba? Habang tulog, 'di ba? Pero wala, no? Iningatan ni Esther ang kanyang asawa. Diba? Si Xerxes, ganyan. As any queen should do. Di ba? Parang lahat ang reyna ay naingatan ng hari. Parang ganyan. So, iningatan niya, and si Mordecai din, protektahan niya hindi to sipsep, hindi sumisipsep si Mordecai dito, no? Sumusunod sila sa utos ni Lord. Kasi yun yung mandate ni Lord sa kanilang lahat, di ba? And yun ang ginawa. At anong naging reward ni Mordecai dahil iningatan niya si Xerxes? 'Di ba? Nabigyan siya ng, yun, na-promote siya. So, dalawa ang na-promote sa story. Na-exalt si Esther and later si Mordecai. Pero again, hindi sila talaga in-exalt. Sila ay ipinosisyon ni Lord. Kasi pag tinuloy natin yung kwento, may reason din kung bakit si Mordecai na-promote, na-exalt. 'Di ba? May reason din yan. So, part yun ng positioning ni Lord sa kanilang dalawa. Pero ang point is, no, ang foundation talaga ng pagkilos ni Lord sa buhay natin is yung pagsunod natin sa Kanya muna. Kasi paano niya naman tayo ipoposition sa isang lugar kung pasaway tayo, hindi tayo nakikinig. Ganyan. Although, kaya naman ni Lord yun. Kung saan niya tayo gusto dahil madadala niya tayo. Pero baga yung obedience sa part natin, kumbaga,
nakaka-insulto kay Lord, no? Pag nilalagay niya tayo sa isang bagay or may inuutos siya tapos hindi tayo nakikinig, ganyan. Pero praise God dito, sumunod si Esther sa si Mordecai. And therefore, na-exalt sila parehas. 'Di ba? And may naligtas na, one down, may isa lang naligtas, no? Dahil sa pagkaka-exalt ni pagkaka-position ni Esther sa pagiging. Na-bless agad si Xerxes sa bago niyang asawa, di ba? Tama siya ng pinili. Ayan, ayan, ganun. So, basahin ko lang ulit. Yan. They could have allowed the plotters to succeed and be set free from captivity, but they chose to obey God and protect Xerxes. This is why God exalted them, because God saw their humble and servant-hearted hearts. Anong application doon? No? So always remain humble, both in meekness and exaltation. Whether inaangat ka ni Lord, napopromote ka, nasa taas ka ngayon ng tagumpay, or nasa ilalim ka naman ngayon, wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang jowa, o ano mga ganyan. So, if you feel like nasa ilalim ka ng mundo ngayon, ganyan. So, remember na it's part of God's exaltation, positioning sa iyo. 'Di ba? Season lang 'yan. Ganyan, umiikot ang buhay. So, kung nasa taas ka ngayon, remain humble kasi may purpose ba't ka nilagay ni Lord dyan. Kung nasa ibaba ka ngayon, okay lang yan, be humble and stay faithful. May prison si Lord, ba't kanya nilagay dyan? Kasi si Jesus nga, di ba, binaba din ni Lord eh. Pero ginamit kasi siya ni Lord, may purpose, di ba? Ang daming na-bless dahil sa pagbaba sa kanya. So keep that in mind. So these are the kind of people that God approves and exalts. So anong sabi sa James 4:6? Mapabasa po. Let's see no. Humble yourself before the Lord and give grace. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Diba? Alam nyo na yan. Lagi naman sinasabi sa atin yan. Okay. O ito pa. Sabi. O pares pala. And then ito. Pabasa ulit. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Okay. So ganyan kumilos si Lord. No? Yung mga nagmamataas, ibinababa niya. At yung mga nagpapakumbaba, yun ang kanyang itinataas. No? Kumbaga, makikita natin yan sa next chapter, no? Kasi merong isang nagmataas, ibinaba ni Lord. Ganyan. Pero regardless nga, mga kapatid, no? Ako, ang Christian life is a mix. Ang Christian life is similar din naman sa worldly life eh. We also experience joys and triumphs and victories. But we also experience down moments, challenges, heartaches in life. Di tayo spared dun eh. 'Di ba? So, lahat yan na daanan natin, yung ups and downs in life. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero what makes a difference sa ating mga Kristiyano is naiintindihan natin yung pagkilos ni Lord. Kumbaga, si God nasa equation, si God nasa picture. And that makes all the difference, no? Kumbaga, nagiging ano siya eh. Kumbaga, yung nangyayari sa buhay natin, we see it from God's perspective, no? Kumbaga, parang there's a higher purpose. Hindi siya tungkol lang sa atin, no? There's a higher purpose which is God's purpose, parang ganoon. So, ang laking tulong talaga pag nakikita mo yung pagkilos ni Lord sa paligid. And yun na nga, no, kagaya nito, kumikilos din pala si Lord kahit sa tagumpay na may purpose yun, part yun ng positioning niya. And yung mga talents na binibigay niya sa atin, lahat yan, parte ng purpose niya. Kasi minsan nagtatanong ako Lord, bakit di mo ko binigyan ng... Ako tinatanong ko yun, ito sharing na to Ako tinatanong ko talaga kay Lord, ba't wala akong gift sa instrument, sa music? Zero talaga. Nagtataka ako kasi yung tatay ko, music director. Parang, wala akong minana, may 1% ng talino niya sa music, ganyan. Ibang gift ang napunta sa akin. Bookish intelligence ang binigay sa akin ni Lord. Talino sa book, ganyan, sa pag-drawing, ganyan. Ewan ko kung ano pa bang gift sa akin ni Lord. Pero parang, bakit hindi yun Lord? Bakit hindi yung ganong gift ang binigay mo sa akin? Bakit ito binigay mo sa akin? Pero na-realize ko kasi, dito niya ako mas nagagamit eh. Kumbaga ito yung purpose niya for me, yung design niya for me.
Ganyan. So kung ngayon, parang yung heart ko, di na ako masyadong inggit or bitter kung wala akong talent ng iba. Lord, bakit sila may ganong talent? Ba't ako wala? Eh, kanya-kanya purpose yan eh. Kanya-kanya positioning yan eh. Parang chess nga yan. Hindi tayo lahat pawn, hindi tayo lahat bishop, hindi tayo lahat rookie. 'Di ba? Whether, kasi lahat nga tayo, isang isang kain lang pwede. Ganun. 'Di ba? Pwede tayong, kahit queen ka pa, kahit bishop ka pa or rook ka pa, kaya ka makain ng pawn. Kumbaga pantay-pantay tayo once in the battlefield na. So, no need to compare yung gifts mo sa iba. No need to compare yung situation mo sa life. Lord, bakit sila tagumpay na? Lord, bakit sila pamilyado na? Di ba? Parang ganun. Ako, magko-40 na, single pa din. I mean, no need to compare kasi that's all part of God's positioning sa'yo in His grand master plan. So, ako nag-iba talaga yung perspective ko na mas naging at peace yung heart ko. Nawala yung comparison, nawala yung ano, baga naka-focus na lang ako. Ang goal ko na lang ngayon, magamit ni Lord. Yun na lang nasa isip ko ngayon. Lord, sige, ah, kung ako ay pawn sa iyong kingdom, may I be used mightily as a pawn, Lord. Di ba? Parang ganun ang nasa isip ko eh. Kung sa kingdom na to, Lord, ako ay dinesign mo maging rook, 'di ba? May I be the best rook, Lord. Nagamit mo sana ako, Lord, kung anong purposes mo sa akin, Panginoon, ganyan. So, whether up, down, 'di ba? Doesn't matter na. Ang gusto ko ma-achieve ko, manalo yung team, 'di ba? Ma-achieve yung purpose natin. Ang ganoon. So, praise God. Importante nga, at the end of the day, we remain humble and give all the glory to the master chess player, no? Na nanalo tayo because of him. At tayo ay naging instruments niya. Ayan. So, praise God, no? So, yun lang. Ang haba na nung, para ako nag-preach, promise. Ang haba. Pwede, Sunday preaching. Anyway, so, tapos na akong salita. It's your turn naman. Okay? This is the part kayo naman ang mag-share. So, sa tatlong key points, which one, ang saan nag-usap sa inyo si Lord? Sa tatlong key points na pinag-aralan natin sa Esther chapter 2. God's hidden work in the midst of exaltation. Or gusto niyo na Sir Jeff. go Ja. Ako muna. Sige, baka kalimutan ko eh. Yung sa sir, yung meaning nun pala is positioning. Kasi kapag, di ba, tayo, sa worldly view, ibang description natin doon. Pero, pag realize natin talaga kung ano yung perspective ni Lord, na hindi siya basta tinaas lang, pinosisyon siya. Yun nga yung sabi din ni Sir kanina. Kapag in that word, no, positioning, it makes us humble. Parang keep humble. And doon sa dito and in general, napakamahal talaga, sir. Kasi di ba, may times ay madalas hindi natin nakikita or madalas kumbaga hindi natin hinahanap si Lord. Kasi kapag okay tayo, yung madalas eh. Pero kapag nga hindi tayo okay, dyan natin hinahanap si Lord. Pero sa atin, in our Christian life and journey, dapat lagi natin siya hinahanap. Kasi di ba yung sabi, seek me and you will find me. Seek me. Command siya. And yun yung promise niya. Makikita natin siya. And dito sa Naputol ba si Ja? Parang nawala siya, boys. Okay. Na-position na sa iba. Pinosisyon na si Ja. Sorry Ja, naputol ka. Parang alam ko na kung anong position nyo ngayon. Naka-sleeping position na kayo. No? nawala. Wala. Naka-sleeping position na yung iba eh. Sige, abay na tayo. Nawala ulit, guys. Na ano na.
na rapture joke. Sige, iba naman. Baka hindi mo lang sinabi sa inyo si Lord, sa dami ng sinabi. Hello, narinig ba ako? Ayan, Brother Peter, yan. Nawala ba ako, sir? Nawala ka eh. Sige, Ay, mamaya sige, ulit go. dyan. Ito mo na si Peter naman. Ayun lang. Sa akin, salamat bro kasi tunay naman refreshing. Pero, refreshing and comforting. Pero hindi lang yung maging, siya, refreshing and comforting, kundi maging the worst din ang salita na, yun nga, positioning is to trust in Him sa, yun nga, kung ano man yung kalagayan, ano man yung, ups and down, ups man o down, talagang magpuri pa rin tayo sa Lord and trust sa process na ginagawa mo. Bakit lang nangyayari. Sa number 2 naman, yung dito is a gift. Kumbaga kung ano yung gift ni Lord, kung anong position natin ngayon, gagamitin tayo ni Lord kasi nagbigay din siya ng gift sa atin to give Him glory patuloy. And yun sa number 3, sa paghihintay, kailangan nandun pa rin, mag-serve pa rin tayo sa Lord ng full heart. Kumbaga, kung ano man yung nangyari, kung good man, continue lang to serve God, maging, kumbaga, gawin yung lahat ng makakaya, di ba? Kumbaga, in everything you do it for the glory of God. Pero kung sa down naman, ay, tawag doon, panatilihin pa rin yung pagiging servant heart. Hindi yung nagre-reklamo kung bakit gano'n yung nangyayari. Na, tawag dito, huwag nang tumingin doon sa past. Kung bakit ganito, bakit ganun. Kung sana ganito, ganito, ganyan. Kasi ganun minsan yung nangyayari sa akin. No? Pero anyway, yun nga, salamat sa Lord kasi kumbaga less heartache talaga kung ang focus talaga natin sa Lord na talagang hinihintay natin kung ano yung plan niya kasi greater naman yung plan ng Lord kumpara sa plan natin. May mga bagay lang talaga na hindi natin inaasahan na Lord, bakit ngayon pa nangyari? Pero yun nga, nangyari yun kasi may purpose ang Lord at may tinuturo siya sa atin. Yun lang naman sa akin. Bro. Amen. Praise God, Brother Peter. And ako bro, ito, sa Ford family, no, we are with you. So, walang iwanan dito. Sasamahan ka namin as you go through this season. And I'm sure naman na season lang yan, temporary lang yan. And someday, no, importante ngayon bro, ang isik mo is yung, ano yung nga yung reason, no, ba't ka pinosisyon ni Lord sa season ngayon na yan. So, yun ang prayer ko for you, no, na ma-fulfill mo yung purpose kung bakit inalaw ka ni Lord na mag-step down muna, magpahinga muna. Ayan. Hindi ko alam kung ano plano ni Lord, no? Kung baga siya lang nakakaalam niya. It's between you and Him. Ayan. Pero yun nga prayer ko na ma-discern mo and ma-discover mo yun and ma-fulfill mo yun most of all. Ayan. So, kapit lang kami. Dito lang kami to support you. Okay. Lahat tayo dadaan dyan. Thank you. Tandaan mo, Thank you. positioning lang yan. Nilalagay ka lang ni God dyan for a reason. Ayan. Mayroon siyang strategy na in mind. Ayan. So, praise God. How about the others, no? Ayan, nagkakalokohan na sa chat eh. Hindi na maayos yung position ng router. Wala. Diyan, bakit mo ituloy sinasabi mo? Hindi ko na alam sir kung saan naputol eh. Pero parang hindi lang tayo pinosisyon, pero inaano niya rin yung nilalagay niya rin tayo sa position niya. Kung paano natin titignan yung mga bagay-bagay. So, yun yung parang pinakaano sa akin na kapag sinik natin siya, hindi lang natin siya makilala eh. Pati yung perspective niya ni Lord, makukuha natin. And it's always humbling. 'Di ba? Katulad ni Esther, kaya siya siguro humble kasi first inano muna siya dun sa position na yun. Tapos saka siya tinaas. So true enough siya sa and consistent kumaga walang contradiction sa paulit-ulit na sinasabi ni Lord. Ayun. Amen. Yan sir. Ako agree ako doon, no? Minsan kaya bago ka iangat ni Lord, ibababa ka niya muna. No, i-humble ka niya muna. Siguro nung exile si Esther, doon siya minold ni Lord na magkaroon ng humble heart na parang pinakita sa kanya ni Lord na
na she is nothing. Kung ano man yung blessing na meron siya, galing yun kay Lord. Ganyan. So, di natin alam yung nangyari behind the scene eh. Pero ako agree ako doon, bago yung blessing ni Lord, yung pruning muna. Ewan ko, kung na-experience nyo yun. Kumbaga, ang nangyayari kasi, bago ka i-bless ni Lord, ipuprune ka muna niya kasi gusto niya, parang nire-ready ka niya na ma-enjoy mo yung blessing na ibibigay niya, na iaano niya, ibibigay niya sa'yo. Ano, kasi pag wala yung pruning part, blessing agad. Ang tendency natin maging entitled, yumabang, 'di ba? Parang gano'n, Lord, thank you, sige. Yan, oh. Tapos pag inalis yung blessing, hindi ka bibigyan, Lord, wala na, bakit gano'n? 'Di ba? Parang reklamo ka na, ganyan. So, kumbaga, nire-ready ni God yung heart mo bago yung kamay mo. Parang gano'n. Nire-ready niya yung heart mo to receive the blessing bago yung actual na blessing. So, ako, naniniwala ako na baka ito yung ginamit ni Lord para i-ready ang lahat, tayong lahat, no? Yung posture ng heart natin, ah bago niya tayo i-exalt or i-demote kung ano man yan. Yan. I'm sure ni-ready tayo ni Lord dyan. So, I pray lang din na lahat tayo makaranas din ng promotion, ng exaltation. Kasi I'm sure ready na kayo. Di ba? Na hindi kayo yayabang, hindi kayo magiging self-centered, hindi kayo magiging self-glorify, parang gino-glorify niyo yung sarili niyo, na parang ready na yung heart nyo na, ay Lord, kung na-promote kayo, or ano pa ba, nagka-jowa kayo, or kumita kayo, nakabenta kayo, ayan, hindi ka nayayabang kasi nai-ready na yung heart mo eh, na ay, hindi ito tungkol sa akin, hindi para sa akin, para to kay Lord. Yun yung prayer ko sa inyong lahat, sa ating lahat, na ready na for God's exaltation / positioning. Meron pa ba? Magnanay na. Ikaw, Kevin, ang tagal ng pruning mo eh. Mag-isang taon eh. Sa akin, ano, Ah, siguro sa akin, yung dalawa, pag pinagsama mo yung dalawa, mahalaga yung dalawa kasi na, alam mo yung, kung sa posisyon ni Lord, then, syempre dapat maging intentional ka sa pagsik kung nasa posisyon ka man ngayon. No, be intentional talaga na sigad pa rin yung masanapin mo. Na hindi ka parang mawalan ng hope, mawalan ng pag-asa, ma-down or whatsoever. Then, use your uh, yung talents na binigay sa'yo. Diba? For example nga, kung ano yung binigay sa'yo ni God na talent or gifts para maano mo yung purpose mo. Kasi nga, tulad nga na pag-aralan natin, kung ano yung purpose mo, doon ka ipoposisyon ni Lord. So, napakalaga talaga na ano mo siya, ma-identify mo siya. Kasi nga, yun nga, nandyan ka kasi nga, meron kang kakayahan o meron sigad na ibinigay sa'yo na ikaw lang yung makakagawa nun para dyan. Amen. Yun nga ako, question ko, bakit di ako talented sa music, diba? Bakit itsura lang binigay, hindi, joke lang. Diba? Pero yan, ganun yung sa akin. Parang dun ako na-bless sa dalawang yun. Amen. Praise God. So ano na ba ang tingin mong role mo sa chessboard? Gustong bawi Ano ba, Kevin? Baka gusto mo i-share. Ano na ba may ni-reveal na ba si Lord kung ano ang role mo sa kingdom niya? Wala. Wala. Wala pa, Wala, wala pa. wala pa. Sige. I hope na patuloy kang gabayan ni Lord, no, as you seek His direction and ma-reveal na kung ano ba talagang reason ba't kanya pinosisyon where you are now. Ayan. So, let's see. Let's see. Excited daw for you, Kevin. Ayan. Ikaw, Jerome, sabi ko nga, hindi mo inabutan eh. Nilagay ka ni Lord sa Canada kasi pinosisyon ka niya dyan. Yes. Oo. So part yun ng positioning niya sa'yo ni Lord. Kung kung saan, ayan, nasa workplace kayo, kung saan ka nag-work, yan, diyan ka nilagay ni Lord. May paggagamitan siya dyan sa'yo. Yan. So, saan ba kayo nag-work? Ayan, Ford. Amen. Ayan. So kung wala na, we can close in prayer na. So, I hope na bless kayo sa pinag-usapan natin. Actually, ako, sobra akong na-bless. Kumbaga, bago ko to shinare sa inyo, ako muna yung tumikim. Ako muna ang kumain. Actually, tira na, parang tira na. I mean, ninamnam ko talaga yung lesson. I mean,
na-bless talaga ako. Ako munang nabago. Kaya yung sinishare ko sa inyo ngayon is coming from my heart. Hindi ko siya parang minadali i-rush i-share. Kumbaga, I take time kasi na-bless talaga ako. So, I hope yung idea ng positioning is wag mawala sa atin, mga kapatid. Mahaba pa ang journey natin. Hindi pa tayo, mga bata pa tayo. Okay? So, mahaba pa ang journey natin. Marami pang moves na gagawin si Lord. Marami pang ups and downs na paparating. So, I pray na pag dumating yung mga moments na yon, kumbaga, yung heart nyo, yung posture ng heart nyo is wag magbago. Kasi naman importante yung posture ng heart mo. So, dapat yung posture ng heart is of humility, of stewardship, and yung ano ba, yung purpose driven na lagi kang yung reasoning mo, yung ano mo sa life is based sa purpose ni God. Na lagi mong iniisip yon na nandito ako kasi may purpose si God. Ganoon. Heart's posture. Amen. Ayan. So, praise God. So, let's pray. O, Jero, bago gusto mo ipag-pray tayo. Namiss ka na namin eh. Sige, Toys. Narinig ba ako? Oh, rinig Nandito na na ako rinig. sa workshop. Oh, live from Canada. Pero inabutan ko, medyo kalahati na lang ng pinag-usapan. Pero Don't worry, review ko muna. naka-record to. Pwede mong balik. Sige. Na-record ka. Kasi wala si Jonah eh. Sige, let's pray. Ah. Heavenly Father, thank you for the opportunity to gather even online. Thank you, Lord, for all the blessings na hindi namin deserve. Even this lesson, Lord, alam ko na it is Lord, your state mo to lahat to mold us, to build us, our character, our position, our posture, yung puso ng bawat isa sa amin, Lord. May you give us a desire, Lord, to honor you sa buhay namin because you save us, because you redeem us in this broken and dark world. Lord, may you help us to find wisdom and clarity in your word, to continue to transform us by your Holy Spirit, by our obedience in your word. And we commit everything to you, Lord, yung mga prayers ng bawat isa sa amin dito na nakikinig ng salita mo, using Kuya Jeff, Lord, as an instrument, Lord. May you continue to give us hope, give us knowledge and opportunity, Lord, to share you, to share the gospel on the people that around us. Please equip us, Lord, build us, and use us for your glory and for your kingdom that is to come. May you protect us, Lord, every day and every time that we work, all for your glory and honor. All these things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Amen. Quick picture. Quick picture. Para makatulog na kayo. Ready na sleeping position nyo eh. Joke. Okay. Okay, one. Si Ma'am Joy na lang. Sino itong isang Joy? Dalawang Joy. Itong isa. Ay, smile ha. Yung friend ko po. Okay. Kala ko doble si Ma'am Joy. Ayun na, Miss Joy. Ayan. Smile ha. 1, 2, 3, smile. Okay, good night. Tulog na. See you next week. Thank you. Sir, God bless po. Thank you, Coach. Work time na. Oo nga eh. Ay nga pala. God bless. End ko na. Bye-bye.